Tatanimin ko ng halaman to guys. Kaya nililinis ko muna yung halaman ko, nandun pa nakababad sa tubig. Nakapagtanim na rin ako ng kamuting kahoy. Mas inuna ko yung itanim dun sa unahan. Dito mga halaman itanim ko. Alas 9 na pero malamig kasi kaya hindi mo maramdaman yung araw. Habang nakasalang yung niluluto kong sinigang, habang pinapalambot ko yung karne, damo muna ako. Para mamaya magtatanim na lang ako. Sayang yung lupa eh. Walang tanim, puro damo lang yung tumutubo. Kaya linisan ko para tamnan, taniman ng halaman. Or kung may okra nga lang ako talong eh, tinaniman ko na to ng gulay. Kasi sayang yung lupa. Diyos ko, sa Manila wala kaming ganitong lupa. Mayroon lang kami nito eh. Tinaniman ko na ng gulay. Sarap din kasi mag-garden, nakaka-relax. Ito yung trabahong hindi ko mapapagod. Mas nakaka-relax yung trabaho. Tapos plus maganda yung pang damo ni ate. Ito talaga yung reason kung bakit gustong gusto ko mag-garden. Kasi ang ganda niya. Kasi madali siya panglinis ba. Kasi pag yung ordinaryong ano lang, itak lang, matagal din maglinis. Ito, ganito mo lang, tanggal na yung damo. Plus na ano pa niya, yung nabubungkal pa niya yung lupa. So para siyang 2 in 1. Kanina nagtatalo pa kami ni Kuya Mario. Tanim ako ng kamuting kahoy. Sabi niya, hindi daw mabuhay yung kamuting kahoy kasi lupa. Dapat daw sa buhangin. Sabi ko, hindi totoo yan. Kasi yung kamuting kahoy sa lupa naman talaga. Diyos ko, yung taniman namin ng kamuting kahoy noong elementary ako at high school ako eh. 1 hektarya siguro. So pag mga grade 5, grade 6 ako, pag galing namin sa school, tutuloy na kami doon sa taniman namin para maglinis. Hanggang high school noon, yun ang ginagawa namin magkapatid. Pag galing school, diretso kami sa taniman namin kasi noong panahon uso pa yung kaingin ba yung magtatanim ng palay sa bukid, tapos mga gulay gano'n. Malapad yung taniman namin noon ng palay ng elementary hanggang high school. Siyempre nung nag graduate na kami ng high school, masukan na kami. Kaya wala na nagtatanim sa amin, kaya yung bukid namin ngayon